Ayun, alam mo, masama talaga loob nating lahat, no? Pero ganito po kasi yung nangyari sa Senado, no? Kunyari, nung January 25 ay tinawag kami para magpresenta daw tayo ng ating posisyon. Dahil nga ilalabas na itong batas na ine-expand nila yung rate ng social pension. At ang itinutulak nga nating mga senior citizens, tayong mga nag-iisip na mga grupo ng senior citizen, ang sinasabi natin, universal, kasi ang dasal lagi sana all. No? So universal, ang sabi nila, walang pera, kulang ang pera. Ang sagot po natin, at ito pinag-aralan namin, na magkakasama kami yung mga naririto ngayon, pinag-aralan namin, hindi po totoong walang pera kasi taon-taon may pera ang gobyerno. Ang totoo, hindi tayo prioridad ng gobyerno. Yun ang mas totoo. Kasi kung ano-ano mga proyektong inilalabas nila, hinahanapan ng paraan, ipinapangutang. No? So, nagbigay tayo ng maraming panukala kung saan manggagaling yung pera. Nanay Salve, kwento mo kung saan natin sinasabing dapat nilang kunin yung pera dahil sinungaling yung mga senador at mga congressman na yan. Wala raw pera eh. Sige, Nanay Salve, kwento mo. Okay. I actually suggested several. Ang isa doon, sa local government, alam naman natin, nasaan ba ang mga nakatatanda o nasaan ba ang mga tao? Tayo lahat ay nasa local government. So mahalaga, sabi ko, na ang LGU ay magkaroon ng responsibilidad, kumbaga makibahagi sa responsibilidad ng pag-asikaso sa mga constituents, including us na mga nakatatanda. So, hindi lang ito responsibilidad ng national government, kundi local government. At ano yun? Sabi nga namin, merong 1% sa IRA o sa Internal Revenue Allotment na naka-allocate yan para sa mga senior citizens. Nakadalasan ay hindi naman talaga napupunta sa mga senior citizens. Pangalawa, sa pagkakaroon ng tinatawag na Mandanas ruling, ibig sabihin magkakaroon ng mas malaking pondo o kaperahan o share sa kaperahan ang mga local government units. So, sinasabi namin, there should be nothing wrong kung ang bahagi ng funding, annual funding for the local government ay ilaan para sa mga senior citizens. So, isa na ito. Malaking bagay yun kasi sabihin na natin 2% ng local government funding every year. Ilang local governments do we have? Diba? Ilang bayan at syudad meron tayo sa buong bansa? 600 plus. Yes, 600 plus. And then, pangalawa, tinitingnan ko din yung, kasi sinasabi every time na nagkakaroon ng budget hearing, yung budget season, pinag-uusapan yung, ang laki-laki daw ng allocation para sa mga ahensya ng gobyerno ang hindi naman nagagamit, pero taon-taon hinihingi nila 40%. Precisely, 40%. So if this is true to all government agencies, pwede mo nang sabihin na 40% of the annual budgets of all government agencies are not used. Hindi nagagamit ito. Saan napupunta yan? Iyan ang hindi natin alam. Kung iyan ay nababalik sa ating kabanang bayan o kung iyan ay inire-report na lang, pag-iisipan na lang kung anong pinagkagamitan na samantalang hindi totoo. So, sabi ko nga, kahit nasabihin mo out of the 40%, 30 lang ang i-withhold ngayon ng gobyerno. Diba? Para yung 10% na maiiwan, isama doon sa kanilang sa kanilang agency's national budget, parang leeway o parang room, fiscal room ba yun para masabi na kung pwedeng kung dumagdag ang kanilang gastusin, at least hindi na sila humingi ng additional na budget. Pero yung 30%, we are quite sure na hindi naman yung magagamit uli. Bakit hindi i-withhold na lang ng gobyerno at yun ay ipunin at gawing funding para dito sa Universal Social Pension? Sapat yun. What is 30% of 5 trillion? Diba? Sa ngayon, ang national budget natin is 5 trillion.
ano ang 30% niyan? So, napakalaking halaga na yan na po pwede nang simulan natin doon sa tinatawag na Universal Social Pension. After all, willing naman kami na magsimula tayo doon sa tinatawag na staggered implementation. Hindi naman namin hinihingi na insegida. Lahat ng mga seniors sa buong bansa ay bibigyan agad. Ang sinasabi lang namin, ilagay na yan sa batas. Staggered implementation para by the time na dumating yung oras na magbago ang implementasyon, andin na agad. Bakit? Bakit namin kailangan ilagay na dyan? Because alam na natin kung gaano kabilis o kabagal, ang ating kongreso. Initially, yung social pension na yan sa mga indigents na provided in the Republic Act 1994, initially, ang kanilang pangako dyan is every 2 years of implementation, i-review nila so that magkaroon ng pag-adjust o pag-increase ng benepisyo. Isipin mo kung every 2 years, ilang beses na dapat na-review ito since 2011, nung magsimula ang implementasyon nito, it is now year 22. So, 11 years ang utang sa atin ng gobyerno. Then, ngayon ipinopropose lang nila, dagdagan lang ng 500 pesos. Tapos na. Okay. In the process, they're not... Nanay Salve, meron pa bang iba tayong minungkahi na pagkukuhanan? Yes. Ang isang iminungkahi ko ay yung actually ang local and yung local, tapos company, yung 30%, and then is-suggest ko rin yung 3% of the national budget. What is 3% of the national budget na 5 trillion? Diba, kumpara doon sa kabuuan, maliit na halaga yung 3%. Pero sa kabuuan, pag ito ay naging pera, sobra-sobra pa na i-implementa ang Universal Social Pension. actually meron pa tayong isang napakahalagang minungkahi doon, at ito yung aking panukala na dapat ay tignan nila ang Universal Social Pension as a form of social investment. Itong kanilang ginawa para sa poverty reduction, itong 4Ps, that is a social investment. Yan ay pwedeng ipangutang yan because if it is a social investment, you can have returns. So magkakaroon pag nag-infuse ka ng pera, maski na inutang mo yung ibibigay mo para dyan sa Universal Social Pension na yan, maski na inutang mo yan, kung considered as an investment yan, may mga returns yan. Ang tawag po dyan sa economics ay pump priming, Keynesian economics po yan, na kung i-consider mo siya at pwedeng pag-aralan at makikita mo na kapag ka nagkapera ang mga senior, saan ba pupunta yung pera? Di pupunta rin sa ekonomiya, ibibili nila ng gamot. At kung may matinong programa ang gobyerno, pwedeng gawing puhunan pang negosyo. At pag nagnegosyo ang mga seniors, pwede rin kumita. So, at ito ay panukala natin sa kanila at sinabi natin, ginawa na ito sa maraming bansa, bakit hindi nyo pag-aralan? Kung nagawa nyong kalkulahin na merong positive effect ang pagbibigay ng pera sa mga mahihirap sa 4Ps, meron ding positive effect yung pagbibigay ng pera para sa mas mahihirap na naghirap na dati ng mga senior citizen na nag-ambag ng kanilang lakas at talino para sa bansa. Walang utang na loob itong mga politika natin Walang utang na loob sa ating mga seniors at nakakainis pa niyan, kapwa natin mga seniors yung mga iba dyan. No? Palibhasa sila ay nasa comfort zone. Masarap ang buhay nila. Hindi nila kailangan. Malalaki ang kinikita nila. Malaki na ang sahod, malaki pa ang kita. No? Tayo, wala. So, yun po ang isa sa mga mahalagang bagay, no? Yes, Sourcing of funds. Yes, Ka-Floro, i-add ko lang din doon, tama. Kasi yung nag-meeting tayo dito, kailangan natin, meron tayo mga suggestions also kung saan natin kukunin yung mga pundo. Kasi it has always been their answer to us na walang pundo, kaya itong universal pension ay hindi siya pumapasa. Okay, meron nagpapanukala sa lower house, hindi siya pumapasa. Bakit kaya? Hindi ba sila nag-aral? At least nagkaroon sila ng extensive studies for this.
naniniwala din ako doon sa ating mga yung taxing the local and overseas companies, di ba? Na nandito sa atin. So we can also have that. Now, itong existing social pension program ay hindi naman ito natatanggap. Meron na ibabalik. Hindi ito natatanggap ng 100%. Hindi na-implement ng maayos. May surplus. So, ang budget nito is 25 billion, correct? Do you think ang 25 billion ay nauubos? Because of course, pwedeng namatay na yung beneficiary na yon, di ba? Number 2, naglipat na siya ng kanyang locality. Naglipat from dito sa Metro Manila, lumipat sa probinsya. Definitely, hindi niya makukuha. O pumunta sa Amerika. Oo, pumunta Australia sa Amerika. o Canada. Yes, kasi ang iba dyan ng mga nandyan sa listahan ay yung mga well-off, ha? Hindi indigent ang nandyan, okay? So, ang dami natin pera. Dito lang sa aming city, di ba? I have all these records kasi nagtrabaho ako sa OSCA mismo, no? So, ilan ang mga senior citizens na hindi nakakatanggap for those reasons. In other words, may sobrang pera, millions din. In fact, I have talaga with me the record since 2017, 18, 19. Ilan ang aming mga seniors na hindi nakakatanggap who were listed. At ito ay So, okay. ina-update. Pero how come ang DSWD hindi nag-update? They still insist on putting all their names ng mga patay na doon sa listahan. Okay? So, kaya ito, hindi pa pwedeng sabihin na walang pera. I agree with all of you. So, marami na tayong sinabi, ha. Ang una, sinabi ni Nanay Salve, may surplus. Pangalawa, issue ng priority. Pangatlo, yung sinasabi mo, Ate Marichu, na hindi nauubos yung pondo. And then, yung Mandanas ruling na pwedeng i-realign yung pera. Ayan. Si Tatay Oscar, may sasabihin din. Tatay Oscar, nagtaas kayo ng kamay. Nais kong idagdag na kung natatandaan nyo, nung sabi sa atin na wala daw tayong ibinigay na facts and figures. Natatandaan nyo yung sinabi na wala daw, samantalang nakasulat yung ibinigay natin, tapos sasabihin, doon sa makakapakinig nyo, naka-PowerPoint pa po tayo. Yun nga. Doon sa ibang nakikinig o nakabasa o nalaman yun, akala nga wala tayong pinaggasihan. Yun ang kaya itong purpose ng ating programang ito, ipaalam sa kanila na kami ay lahat ng paraan ginagawa. At isa pa, may PowerPoint. May PowerPoint po tayo. Oo. At saka, isa pa na pagkukunan na alam natin ay yung savings na magagawa kapag ito ay ginawang universal social pension. Ang laki ng administrative cost. Yung pag-i-evaluate lang at yung mga dami ng tao na nag-aasikaso diyan ay ang ang shortcut natin hindi yung database. Pero hindi, walang nangyari. Meron akong dokumento, nag-attend kami, nag-school kami sa kanila na kailangan natin ng database, pinakinggan naman, sumagot sa atin. Nagkaroon kami ng meeting at saka ng dialogue mismo ng IMB, Information Management Bureau, documented. Sa pagkakala namin na matutuloy na, meron na kaming ibinigay na template na for further editing. Pero wala rin nangyari. Ngayon, doon sa ginawa nila, hindi naman natin lubusang sinisisi ang ahensya o ang DSWD. Meron silang ginagawa pero kulang. Yung sinasabi nilang cleansing, ginawa yun sa amin mismo. Sa amin, ginawa yung sinasabing cleansing. Kaso, merong timetable, nagmamadali. So, ang ginawa nung mga nasa field, siyempre, kailangang may submit on time, table survey na ang ginawa. So, the same, ang problema. Pero sinabi nila, nag-click cleansing naman kami. Meron kaming prueba na nag-click cleansing. Yun nga, yung paraan ng pagpapatupad, maging yung kanilang mga instruction ay kulang at mali. Saka meron pa tayong isang napakalaking pondo na sinabi. Etong mga incentives na binibigay nila sa mga foreign investors, mga tax exemptions,
mga reduction sa kanilang mga power and energy consumption, yung mga Subsidies. incentives na binibigay. Alam mo, ito, hindi naman kailangang ibigay ito sa mga foreign companies na ito dahil sila ay kumikita sa Pilipinas. Sila ay nagninegosyo dito at ang isang malaking pakinabang nila ay napakamura ng ating labor cost. So, ito, kung naiisip nila, imbis na bigyan nila ng incentive itong mga foreign companies na ito, itong malaking bagay na ito, sana ibuhos na lang nila sa social pension.